Hello guys, pagpasensyahan nyo na yung video natin ngayon. Medyo putol-putol yung video natin gawa ng wala tayong tagahawak ng camera. So, hanggat maaari, pipilitin kong ma-explain yung pinaggagawa ko dito. So, eto guys, after kong tanggalin yung gulong natin, mayroon tayong dalawang Allen bolt dyan na maliliit. So, tanggalin natin yan. After natin matanggal, pwede na natin tanggalin naman yung brake drum. So, pagka mahirap siyang tanggalin, pukpukin mo lang yung yung gilid. Pag ayaw talaga, kuha ka ng ng rubber mallet. So, kung wala ka namang rubber mallet, kahit na yung 2x2 na kahoy lang, yung kahoy lang, huwag lang yung bakal. Pwede naman yung bakal, yung martilyo, pero dandahan lang kasi baka masira naman yung pintura. So, yan. So, sa sitwasyon na to, medyo madali lang siyang tanggalin. So, maluwag lang siya. Ayan, medyo may kabigatan yung brake drum natin. So, after matanggal yung brake drum, so, ayan, pwede mo nang baklasin yung brake shoe kung may problema ka sa brake shoe or sa niya, yung pinaka brake caliper niya. Ayan, so, hindi mo na kailangang tanggalin yung yung pinakagitna kung sa brake lang ang tatanggalin mo. So katulad niyan, nagpalit ako niyan ng rubber cap kasi may leaking na yung yung brake sa likod. So pinalitan ko siya guys, tinanggal ko. So yun lang guys, ito yung mga sample na kinuha ko. Ito yung original, yung pinaka ibabaw niya, yung pinaka ba tawag doon? Ayan, dust seal. Ayan, may butas na kasi siya pero okay pa naman to kasi pang lang naman to ng ng dust, pang depensa lang na wala siyang So unang tindahan na pinuntahan ko, meron siya same lang, pero nung tinignan ko yung itsura niya, parang ang pangit kasi ng forma, kaya isa lang yung kinuha ko, binili ko. So ayan, tinignan ko, halos parehas naman siya ng ng size. Saka dinala ko yung piston doon. So sakto lang siya, kaso hindi ako satisfied sa itsura niya. Mukha siyang mukha siyang luma. Ayan, tapos sa ikalawang tindahan na pinuntahan ko, okay, medyo maganda yung nakita ko. Gusto ko sana ibalik yung isa, nahiya naman ako ibalik kasi nabigyan ako ng resibo, kaya ayun, savings ko na lang. So eto, may nakalagay pa na Japan, saka may mga number naman dyan. Tingnan mo, pagkakaalam ko iba yung number sa original tsaka eto. So kung mapansin nyo guys, medyo maliit nga yung butas niya kaya dapat talaga dalhin mo yung yung pinaka piston niya para pwede siyang mo na lang doon, try mong sukatin. Tsaka yan guys, so medyo malapad yung original. So sabi naman nung nagbebenta, nag-expand na daw yung original, kaya ganun. So okay naman siya. Tapos ito yung pinaka seal niya. So pansinin nyo guys, medyo may gas-gas na. So kaya siguro nagli-leaking na siya. So ayan, tumatagas na. So ito, kabilaan yan guys kaya dalawa. So pinalitan ko na yung dalawa. So yan, dinala ko sa yung pinagbilan ko. So ganun din, meron din silang mga stock, maraming stock diyan guys. So huwag kayong mag-alala kung masiraan kayo niyan. So dalhin niyo lang yung yung original saka yung yung piston nyo para masukat. Yan, iba rin yung number niyan sa number nung original. So hindi pwedeng sabihin mo lang yung number ng ng original mo. Kailangan dalhin mo talaga para masukat siya. So kung pansinin nyo rin guys, medyo maliit din yung butas nung binili ko na compare doon sa original. Tsaka medyo may kalaparan siya ng konti. Ayan guys, so maliit yung butas nung binili ko. So nung pinasok naman doon sa piston, ayun, nagawa naman ng paraan, medyo masikip siya pero okay lang. So nung kinabit ko na sa sa brake ko, wala nang problema, okay naman siya, gumagana naman. So ayan, so pinalitan ko na, bumili na lang yan, savings ko na lang yan. So naikabit ko na yung dalawa,
Medyo tatlo kasi yung binili ko. So yun, may savings ako na isa. So yan guys. So yan, mga lock dyan. May tutorial naman na ibang video. Kahit yung sa Maxima, Bajaj Maxima, same lang guys. So pwede kayong manood dun kung paano tanggalin yung ano. So ito, pag nagtatanggal tayo ng axle niya, so ito, kukunin mo yung pin, yung lock pin niya ng ano, ng castle nut at tawag dito eh. So ayan guys, 27 mm yung ano natin, yung size ng nut na yan. So bumili talaga ako ng tools para dyan kasi 21 lang yung pinakamalaki ko. So bumili ako ng tools, 27 po yan. So dandahan lang pagpukpok, apakan mo lang yung first gear para hindi iikot yung ano, yung axle. Tapos yun, dandahan pagpukpok. Pero kung talagang matigas siya guys, nagkataon na matigas talaga to, so meron naman akong WD-40. So inisprayan ko siya ng WD-40. Ayan guys, tapos ayan, inisprayan ko ng ano, tapos babad mo lang siya ng 1 minute or 2 minutes para mag-penetrate yung ano, WD-40 sa ano, sa ano niya, sa nut. So after mo ibabad yan, so ayan, kinat ko na. So madali na lang siyang ano, tanggalin. So ayan oh. So after matanggal, ayan, so yung style ng pagtanggal nito guys, same siya sa Maxima, Bajaj Maxima. So sa Bajaj RA, iba yung pagtanggal nun, ibang style naman yung axle nun. So eto, halos kahawig sila ng axle ng ano, ng Maxima, Bajaj Maxima. Yung TBS parang iba rin eh, pero eto medyo hawig siya. So eto guys, balik nyo lang yung ano, may washer dito, yan, tanggalin nyo lang yan. Tapos pag binalik nyo, huwag nyo lang kalimutan yung washer na yan, tapos yung ano, yung castle nut. And after nyan, pwede mo nang pukpukin yung ano, yung axle. So pwede mo nang pukpukin dandahan, lulubog siya pero hindi siya matatanggal kasi kailangan palang tanggalin yung ano, yung bolt doon sa ibaba, sa baba dun ng ano, ng shock. So dahil madilim na, gabi na kasi yan guys, manihirapan akong tanggalin. Tinanggal ko na talaga pati yung ano niya, yung pinaka brake ano niya, assembly, ano ba tawag diyan, yung pinaka buong ano niya, flange, ayan. Tinanggal ko, may 4 na bolt dyan na 10 mm yan. Tsaka dyan may 4 yan, kibali 4. So yan, kinat ko na lang guys, natanggal ko na yung tatlo niyan, yan 10 mm, yan 10 mm yung size niyan. So para matanggal ko yung ano, kasi nabot na ako ng gabi niyan guys eh. Kaya yung paglinis ko niyan, hindi ko na pinakita. Saka hindi ko gaano nalinis talaga yan. Papyaw lang nalinis yan. Basta nilagyan ko lang ng grasa yung ano, yung axle. Saka yung ano ba tawag dun, yung parang cross na ano. Nakalimutan ko tawag yan eh. Basta turo ko na lang dyan. Yan guys, may bolt din dyan na ano, maliit. Para sa ano, sa brake hose. So tanggalin nyo lang yan para mabatak mo ng medyo malayo-layo yung ano, yung axle na yan o yung flange na yan. Tsaka ingatan natin guys kasi para hindi didikit yung dumi. So ayan, natanggal ko na yan guys. Pag after ko matanggal, yan, tanggalin natin yung bolt niyan sa ano, sa baba ng shock para maibaba yung pinaka ano ba tawag doon, swing arm ba tawag dyan. Pag nababa mo na yan, pwede mo nang hilain yung ano, yan, yung pinaka-axle niya. Wala namang lock yan dyan, mahihila mo yan.
hilain mo lang yan, matatanggal na. Ayan, oh. Nung nababa ko na, nahinila ko na. So, yan yung hinahawakan ko. Matatanggal naman yan, pero hindi ko alam kasi kung paano tanggalin. So, manood na lang kayo. Parang same lang din sa Maxima. So, tingnan nyo guys, so, after 11,000 kilometers, mahigit. Yan yung itsura ng grasa dun sa loob. Yung may kulay blue na yan o green, nilagyan ko kasi ng konting grasa yan dati nung nag 1,000 km. Mali, konti lang yung nilagay ko. Pero after yan, hindi ko nalagyan yan. So, kasi medyo maputi-puti pa yun nung binuksan ko yan eh. Kaya, nilagyan ko lang ng konti. Eto, hindi ko talaga nabuksan. Yan dyan banda. Nung binuksan ko, ngayon, after 11,000, grabe ang itim ng grasa. So, ginawa ko, nilinis ko yan, hindi ko na lang pinakita. Kasi sobrang dumi na ng kamay ko, mahirap maghawak ng cellphone. So, yan. Grabe dumi ng grasang itim-itim na. So, nilinis ko yan ng gasolina, tapos binras ko. So, mas maganda sana kung matanggal talaga yan eh, para malinis yung pinakalooban. Kaso, hindi ko alam kung paano tanggalin. Saka, kung kakalikutin ko pa, madilim na kasi, gabi na yan. So, baka abutin ako ng umaga. So, yan. Punuin mo lang ng grasa, same ng paglalagay ng mga ibang axle. So tingnan mo na, mag-research na lang kayo, marami namang video na kung paano lagyan ng grasa yung sa axle niya. So eto banda guys, ano ba tawag dito? Ito ba yung flange and yung sa gitna? Yan, diyan banda yung ball bearing. Sa likod niyan andun naman yung stick bearing. So, di ko na tinanggal guys. Yang sa harap na yan guys, yung rubber na yan, sikwatin mo lang yan. Kasunod niyan, mayroong circlip na lock para matanggal naman yung ball bearing. So, after ko pwede mo tanggalin yung ball bearing na yan. Pukpukin mo lang sa likod. So, sa akin, di ko na tinanggal kasi okay pa naman yung ball bearing eh. Ang ginawa ko lang, yung goma naman dyan, sinikwat ko lang din ng manipis na kutsilyo. So nilagyan ko ng grasa, tapos binalik ko, tapos yung circlip, tapos yung rubber naman na dust cover at tawag dun eh. So yun, binalik ko siya. Gusto ko sana siyang tanggalin lahat para malagyan ng grasa. Kaso, nung pinanood ko kasi yung pagtanggal nito sa yung sa Bajaj Maxima, masyadong maselan kasi nagsilaglagan yung stick bearing. So hindi ko na siya pinilit, baka abutin ako ng kinabukasan. May lakad din kasi ako kinabukasan nito, kaya niisip ko next time na lang gawa natin ng ibang video. Kaya medyo natagalan na ako sa neto kasi first time ko kasi buksan to, kaya medyo nangangapa pa ako. So yan guys, at least may konting idea tayo kung paano tanggalin yung sa likuran na mga bearing, kung anong size. Yung bearing pala nito guys, same siya ng bearing ng Bajaj Maxima 6006. Yun yung bearing niya. So same siya guys ng Bajaj Maxima. Yung ball bearing, yung stick bearing hindi ko pa nabuksan kasi, basta yung ball bearing same ng Maxima. So pansinin nyo guys, after 11,000 kilometers mahigit, makapal pa yung friction niya, no? So kung sakaling mag-request kayo sa kasa, so after mga 10,000 kilometers pwede na kayo mag-request, kasi minsan pag walang stock, aabot ng 2 to 3 weeks yan bago dumating yung stock. So sa tingin ko, same lang ito ng siguro ng Chariot, yung Rossi Chariot nila, kasi same lang ng gulong yung Chariot tsaka ito eh. Hindi ko lang alam kung parehas, pero kung hindi, pwede naman pabandingan, kasi yun sa akin may gumagawa naman dito sa amin, nagbabanding ng ganito. Tinanong ko, madali lang naman daw, bandingan lang daw yan, madali lang. So yun. So, kung mayroon kayong mga katanungan guys, kung hindi ko na-explain lahat yung mga dapat i-explain, pwede kayong magtanong sa comment. Try kong sagutin kung kaya.
So yun lang guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you for watching.